mga pagbimisa ron nagkakantahan ka at may loudspeaker ka doon talaga naman ang mga tao lumalabas muna pag darating na mga ganong oras lalabas ka ng building at mayroon tinatawag sila pagka yung oras ng orasyon nila doon lalabas ka ng building at ikinaro sa labas alam ho ninyo dito sa mga pangyayaring ito meron namang mga tao na kahit mga ibang bansa ini-adjust lang nilang kanilang sarili doon sa kultura ng mga tao naroon pero deep in their heart ay naroon pa rin sila at sila'y nananalig sa Diyos, hindi sila nagpapadala sa Diyos. Kalamitan lamang ipinagbibili ang kanilang pananalig at pananampalataya. Marami pa ngayon ganon na naging tapat. Sa kanilang nakagisnan na pananalig at pananampalataya. Amen. Marami talagang ganyan na hindi sila bumibitaw sa pananalig sa ating Panginoon. Hindi sila nakikisalamuha doon sa kanilang mga gawain ng mga bansa sa tradisyon na kanilang kinagisnan doon at sa halip sila'y tahimik lamang pero kapag ganun ang nangyari sa kaibigan ko pagkagabi bago sila matulog yung kanilang talagang ugali bilang Katoliko rito na nananalangin ka ng taimtim sa Diyos ay kanilang ginagawa. May mga kadahilanan po kasi kung bakit nangyayari na kung magkaminsan pagdating sa ibang bansa ay napupunta sa ibang mga relihiyon o napupunta sa ibang pananampalataya. Unang-una po minsan, pag-alis dito sa Pilipinas, doon sa kanilang pananampalataya bilang Katolikong Kristiyano ay kulang sa kamalayan. Yung lalim sa kamalayan tungkol sa pananampalatayang Katolikong Kristiyano ay kulang. Ibig pong sabihin, alam lang nila magsimba, basta magsimba. Yung tungkulin na pang Sunday, ang karaniwan lang sa kanila yon. Pero yung bakit sila nagsisimba, gaano kahalaga sa kanila ito, hindi po nila alam yun Yun isa sa problema. Pangalawa, kulang sa paghuhubog. Kulang ka na sa kamalayan, kulang ka pa sa paghuhubog na hinubog ka bilang isang tunay na Katolikong Kristiyano, yun ang mabigat. Kasi karamihan sa mga nakapagpupunta po sa abroad na nakukonvert, talagang hindi naman sila nahubog ng gusto, basta lang sila nabinyagan, nakumpilan, kung natanggap yung sakramento, pero yung katotohanan nung lalim nung sakramentong kanilang tinanggap, yung tungkulan at responsibilidad na naatang sa kanilang mga balikat, pagkatapos nilang tanggapin, hindi naman po nila ito alam Kahit na mayroon ng mga ibinibigay na paliwanag dito nakakalimutan pa rin pagdating sa abroad. Pangatlo, maliban doon sa kulang sa kamalayan, kulang sa paghuhubog, sa pangatlo po, nawawala yung activities bilang Katolikong Kristiyano. Amen. Pagdating sa ibang bansa. Kaya minsan doon po nagmamarami ang nakukonvert. Maswerte na lamang yung mayroong mga simbahan Katoliko tulad sa Singapore, may simbahan na nandoon, ang laki. May mga nagsisimbang Katoliko. Sa iba yung mga bansa, mayroon po Pero yung paano doon sa mga bansang hindi pinahihintulutan ang simbahang pang-Katolikong Kristiyano. Problema yun. Nabanggit ko kasi na Kuya Bert si San Lorenzo Ruiz Nabasa ko yung kasaysayan niya ay nung siya ay pinipilit na sumamba sa kanilang pananalig doon sa Japan yung kanilang tradisyon doon ng pananalig hindi niya sinuko yung kanilang pananampalataya bilang Katoliko Ang ibig mo sabihin, Kuya Min, pinatatakwil lang. Pinatatakwil lang. Sabi ng mga Hapon, itakwil mo lamang ang iyong pananampalataya, mabubuhay ka. Subalit, sinabi ni San Lorenzo, bigyan man ako ng Diyos ng 1,000 buhay, ay muli kong iaalay sa Kanya. Hindi ko may takwil ang aking pananampalataya. Katoliko, hindi yung born again. Katoliko, pananampalatayang Katoliko. Kaya siya ay ginamit ng Panginoon. Kaya Kuya Men, sa ngayon, napakahirap kang humanap dito ng ganong Katoliko. Kasi ngayon, konting palakpak, praise the Lord, hallelujah. Abay, tapos pinangakuan ng
ng siksikliglig, abay, ay sigurado po, sasama na sa kanila. Sama na.